siyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Padre. Ngayon po ay araw ng Martes sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Sa diwang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa kanang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sanlilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanlilikha, hindi sa kagusto nito, kundi dahil sa ito ang nilulog ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanlilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi na natin nakikita, ito'y hihintay natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa.
gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa sesyon ay ibalik, ang nangyari kasaysay, parang isang panaginip, lahat tayo'y natuwa, masayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung papaanong inuulan yung mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning masaya at natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nananangis, ay aawit na may galak, dalaan ni pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Purisis ang iyong sama, pagkat ipinayag niya, hari siya ng mahaba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebedurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Sino po sa atin dito ang hindi taga Batangas? Taas po ang kamay. Sino po ang first time dito sa Padre Pio? Marami-rami din po. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Welcome po dito sa amin sa Santo Tomas. Tayo po ay narito sa Pambansang Dambana, National Shrine and Parish of Saint Padre Pio. Kung atin pong napakinggang mabuti ang ating ebanghelyo, ito po ay tungkol sa paghahari ng Diyos. At meron pong 2 imahe ang ginamit para mailarawan ito. Ang una ay katulad daw po ito ng butil ng mustasa. At ikalawa, katulad po ito ng lebadura. At sa 2 ito, huhugot tayo ng pagninilay na naway ating baunin sa ating pag-uwi, lalong higit sa mga panahong pakiramdam natin, tayo ay hirap na hirap. Sa mga panahong pakiramdam natin, gusto na nating sumuko. Number 1, unahin po natin yung imahe ng butil ng mustasa. Sino po sa inyo dito ang nakakita na ng buto ng mustasa? Taas po ang kamay. Bihira, no? Yung mga kabataan hindi alam ang itsura ng buto o butil ng mustasa. Kasi ang nakikita nila ay yung mustasa mismo, yung dahon, o kaya yung mustard sauce. Wow, sosyal, mustard sauce. Giling na yung butil ng mustasa. Pero ito'y napakaliit
maliliit na maliliit, at ang sabi nga dito sa Ebanghelyo, kapag ito'y itinanim, ito ay lumalaki na parang punong kahoy. Yung mustasa, kapag hindi natin hinarvest yan, yan ho ay lalaki ng lalaki hanggang sa pwedeng pamugaran ng mga ibon, sabi nga po sa Ebanghelyo. Hindi kasi natin nakikita kasi kapag nag-mature na yung mustasa, hina-harvest agad. Pero ito'y lumalaki at pwedeng pamugada ng ibon. Ano ho ang pwede nating hugutin dito, mga kapatid? Imagine din natin na tayo yung buto ng mustasa. Tayo ay ibinabaon sa lupa. Ano kaya ang nararamdaman ng buto? Kung mahina-hina ang loob ng buto, iisipin niya na katapusan ko na yata. Bakit? Ikaw na ang ibaon sa lupa. Madilim. Pakiramdam mo, wala nang mangyayari sa iyo. Katapusan mo na. Pero ang mustasa, alam niya na he is not buried, kung siya ay lalaki, The mustard seed is planted. Siya'y itinanim, hindi siya inilibing. At dahil dito, balang araw, siya ay bubunga, siya ay lalago. Kaya mga kapatid, kung may unang puntos na nais kong bigyang diin sa ating ebanghelyo sa hapong ito, ay ito yon. May mga bagay na ibinabaon para balang araw ay yumabong. Inuulit ko, may mga bagay na ibinabaon para balang araw ay yumabong. Ilan po sa atin dito ang pakiramdam siya ay nakabaon? Siya ay nasa madilim na sitwasyon ng kanyang buhay. May tumaas ng kamay. Merong iba sa atin dito, pakiramdam, pinagsakluban, sabi nga ng matatanda, ng langit at lupa. Napakaraming pagsubok. Problema sa school, problema sa pamilya, problema sa pag-ibig, problema sa relationship, problema sa pera. Napakarami po nating pinagdadaanan. Kaya minsan pakiramdam natin tayo nakabaon, nasa madilim na sandali ng ating buhay. Pero mga kapatid, sa hapong ito ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, alalahanin ng mustasa. Kung ang mustasa, pakiramdam niya siya'y ibinaon, baka hindi na siya tutubo. Pero alam niya sa sarili niya na siya ay itinanim. At dahil siya'y itinanim, balang araw siya'y muling uusbong. Mga kapatid, ito ho ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. We are not buried, we are planted. And in God's time, we will bloom. We will bear much fruit. Kaya marahil tayo nahihirapan sa mga sandaling ito, kaya marahil dahil tayo ay nasa madilim na sandali ng ating buhay, dahil balang araw, ibibigay ng Diyos ang gantimpalang para sa atin. Ma-appreciate natin ang liwanag na bigay ng Diyos dahil matagal tayong nasa kadiliman. Alalahanin niyo mga kapatid, God is preparing us for something great. Kaya tayo nahihirapan, kaya kailangan nating magsakripisyo, kaya kailangan nating magtiis. He is preparing us for something great. Yun ho ang unang puntos na nais kong bigyang diin. Katulad ng mustasa, na pakiramdam niya siya'y nakabaon, pero naniniwalang siya'y nakatanim, balang araw, katulad ng mustasa, tayo ay magbubunga din. Yun ang number 1. Number 2, yung imahe ng libadura. Sino sa inyo ang alam kung ano ang libadura? Taas ang kamay. Ano po yung libadura? Sino sa inyo nagluluto ng tinapay? Yan, nung pandemic, merong mga naging baker. Bukod sa plantito at plantita, may mga natutong mag-bake. At gumagamit tayo ng libadura. Sa English, ano po yun sa English? Yeast. Kabaliktaran ng no. Yes, yeast. Yung yeast, yun ho yung libadura. Libadura ho yun sa Tagalog. At yun ay ininahalo sa masa. Para ano? Para umalsa. Ano ang ginagawa dun sa masa kapag nahaluan ng yeast? Iniisang tabi muna. Pinapahinga. Inire-rest. At pag nakita mo, pag binalikan mo, anong nangyari? Lumalaki yung masa. Kaya kung atin itong ilalapat sa ating mga buhay, pwede nating sabihin na ganito din ang ating pakiramdam minsan. Katulad noong libadura, tayo ay isinasantabi. Ilan sa atin dito ang pakiramdam na they are not wanted, they are not appreciated,
na hindi sila napapansin, nasa tabi lamang. Pero mga kapatid, ang pangalawang puntos na gusto kong bigyan diin, kung ang unay may mga bagay na ibinabaon para balang araw ay yumabong, ang pangalawa, may mga bagay na isinasantabi para balang araw lumago at lumaki. Yung ulit ko, may mga bagay na isinasantabi para balang araw lumago at lumaki. Kung ikaw pakiramdam mo ay isinasantabi ngayon ng mga tao, ng lipunan, huwag kang mag-alala. Again, God is preparing you for something great. Marahil hindi napapansin ng iba yung mga efforts mo, hindi na-appreciate yung mga ginagawa mo para sa iyong kapwa, pero hindi natutulog ang Diyos. Nakatingin siya sa ating mga effort. Alam niya yung ating mga pagpapagal. Alam niya yung ating mga sakripisyo. Hindi man tayo kinikilala ng mundo, kinikilala at kikilanlin tayo ng Diyos. Pakiramdam mo ikinasa tabi lamang kasi hindi ka nakikita ng iba. Hindi pinapansin yung iyong mga ginagawa. Huwag kang mag-alala, napapansin ka ng Diyos. At katulad nung libadurang nakahalo sa masa, you will grow eventually. Balang araw, ikaw ay aalsa. Mga kapatid, ito yung dalawang puntos na nais ko pong bigyang diin sa hapong ito. May mga pagkakataong tayo down na down, katulad nung butil ng mustasa. May mga pagkakataong pakiramdam natin tayo isinasantabi, katulad nung masa na may libadura. Pero wag tayong mag-alala. Kaya natin nararanasan ng mga pagsubok, paghihirap, yung hindi pagpansin ng mundo, yung kawalan ng pagkilala sa ating mga ginagawa, because God is preparing us for something great. Ano ang kailangan lang nating gawin? Maghintay. Magtiis. Katulad ng pagtitiis ng butil sa ilalim ng lupa ng ilang panahon. Katulad ng pagtitiis ng masa na isinasantabi ng ilang sandali. Kailangan nating magtiis, mga kapatid. Kung gusto nating lumago, kung gusto nating umunlad, kung gusto nating balang araw ay makamit lahat ng gantimpala ng ating ginagawang sakripisyo. Just hold on to Jesus and His promise. Hindi niya tayo pababayaan, nakatingin siya sa ating mga pagpapagal, nakatingin siya sa ating mga pagsasakripisyo. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa, ito po yung biyayang hihilingin natin sa Diyos, na lalo na sa mga sandaling ito, nararanasan natin minsan na mabigat ang ating damdamin, pakiramdam natin na tayo nasa madilim na sandali ng ating buhay, na walang pumapansin at nagpapahalaga sa atin, nakikita tayo ng Diyos. He will reward us with His blessings. At kapag ang Diyos ay nagbigay, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi lamang sapat. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ingat ang gabi, ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ayo'y nananalig ng pamahal sa'yo. Nananalig ng pamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan
ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidardag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupunan sa iyong kadakilaan, dinarakilan ang lahat na naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mula, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong pinagmamasdan ko
ang buwan at mga bituin na sa langit niyo inilagay. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church
ang paglalagyan ng mga sobering may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store, at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ika-4, ngayong Sabado, ika-4 ng Nobyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ika-5, isang panawagan din sa ating mga kapiyo na tayo ay makatulong sa St. Francis de Sales. Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Donasyon, maaari po ninyo itong ipadala sa mga detalyeng nasa ating isang pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo at ipahayag, Kanyang paggaling at habag, Isa buhay, pag-ibig at katarungan,